So ngayon, ano tayo? Magsasolve tayo ng ng electrophysics using Ohm's law. Yung parang complex circuit gagawin natin. So bale, dito we have here a circuit kung saan merong series tapos merong parallel. So yun siya. So bali, ang gagawin natin is that una, kailangan natin hanapin yung total resistance. Una, yun yung step 1. So kailangan natin hanapin yung total resistance using yung mga laws ng electrophysics pagtungkol sa Ohm's law. So yan. So bali, ang gawin natin Rizal method. So dito Rizal method. So tingnan natin kung alin ba pwede natin i-simplify dito sa circuit na to. So una, we have your 1000 circuit, 1000 resistance. Tapos itong dalawa, yung 300 tsaka 100 is series. So pwede ko pagsamahin. So our total is equals lang saan? 300 ohms plus 100 is nakasilis kasi 100 ohms. So magiging siya, resistance natin dito sa dalawa is 400 yung resistance dito dito 400 yung total resistance dito. So bali magiging ganito kung re-redraw natin. Bali magiging ganito yung tsura nya. So gawa tayo ng drawing natin. So bali magiging ganito. Ayan, tanggalin natin isan. Ito yung battery. Tapos ito yung intersection, diba? Intersection. Lagyan natin red para makita nyo. Ito red, it is yung kung saan maghihiwalay yung current. So pinagsama natin itong dalawa na to, 300 plus 100. Diba? Dito meron dito magiging 400 ohms. Kasi ito, sa baba, kaya lang din. Ayan. Tapos ayan, tapos ayan, tapos yung resistance yan. So ito yung yung 400, dito yung 400, tapos dito rin yung 400 na resistance, tapos dito yung yung 1000 na resistance. So 1000, lagay 1000. So yan, 1000 resistance. So itong dalawa na to, naka-parallel. So paano ko nalaman parallel to? Kasi pag merong dalawang end ng joint, yung isang dito, circuit na to is naka-parallel sila to each other. So yun. So parallel sila. So we use this formula para pagsamahin natin sila. So resistance nito total is equals lang saan? 1 over 1 plus 400 plus 1 over 400 ohms. So ano na lang to? Ano magiging na lang to? Resistance total equals lang saan? So pagkala natin using calculator. So 1 over 1 plus 400 plus mo sa 1 or 400 equals lang saan? 200. So 200 siya. So 200 ito. 200 ohms. So di ba 200 ohms na to, it means na ito, di na to parallel. Mag-isang circuit na sila. So erase natin to. Para ito. So di na sila parallel. So ganito na lang mangyari. Ang ganito lang itsura. Yan. Magiging isang circuit na lang sila. Isang circuit. So ayan, 200 ito. Bakit ito? Magiging 200 ohms na lang. Ayan, 200 ohms. Yan. So makita mo dito na naka-series na sila. Ito, series na to. So
series na yung dalawa na yan. Series na. So, pag-add na lang natin yan para makuha natin yung R total. So, ang R total natin is 200 ohms plus 1,000 ohms. 1,000 ohms yan. 1,000 ohms. So, yun. So, 1,000 ohms. So, R total is equals lang saan? 1,200. Yan. 1,200 ohms. Yeah, so, nakuha natin yung R total. So, meron naman tayo binigyan ng dito, di ba? R total. So, bali magiging ganito yung itsura niya. So, magiging isang lang siya. Magiging isang circuit na lang siya. Magiging simplified circuit na lang siya. Ganito na lang siya. Ayan. Ito yung nari, 1,200 ohms. Kasi ito yung voltage. May voltage? 300. 300 voltage. So, yan. So, ganyan lang yung itsura. So, maganda yung bagay itsura. So, para mas madali intindihan. So, using Ohm's law, so, para di ako mag-umpisa ng formula. Lang natin, gawa tayong triangle. Tapos, V, tapos, I, tsaka R. So, yung yung V, yung formula ng voltage is just multiply by current, tapos resistance. So, to find the total current na umaano dito, kailangan natin kunin yung pag-divide natin yung voltage tsaka yung total resistance. So, to find the current, so total current is that di ba 300 voltage, 300 voltage, tapos 1,200 ohms. So, magiging equal lang saan? So, 300 over 1,200. Hindi 0.25 ohms. Ampere pala, ampere per current. So, we have this, we have here, so, we have this answer. So, ito. Useful to. So, to find the total power, para mamaya, hanapin natin total power. Total power. Total power is the times of voltage. So, voltage natin 300. Multiply mo sa current, which is 0.25. So, equals lang saan? 300 times mo sa 0.25 should be equal to 75 watts. Watts ang formula ng unit pala ng ng power. So, yan. So, to find the to find the current dito, tas dito. So, kailangan natin mag-backward. So, ngayon, natin siya. Natin siya. So, bale, gagawa ulit tayong dito. So, ito yung battery. So, 300 voltage yan. 300 voltage yan. And voltage. So, di ba alam natin kanina yung total yung total kanina ng dalawa is 200, di ba? 200. So, 200 dito. Moving backwards. 200 ohms. Tapos baba dito is 1,000 something. 1,000, di ba? 1,000. 1,000 ohms. 1,000 ohms. So, alam natin na yung pag-series. Pag alam natin series, so, pag alam natin series, yung mga electrons, yung mga current to. Yung current na dumadaloy dito sa, is, equal lang. Pero different sila ng voltage. So, pwede natin yung magamit para makuha natin yung dito, yung current. Siyempre, so, we need that. Siyempre, pag alam natin current dito, pag alam natin yung dito, circuit, di ba series to? Lahat ito, same yung current. So, it means that, ang current nito is 0.25 amperes lang. Ito rin. Kasi ito rin, 0.25 amperes lang din. So, pwede natin
pwede natin makuha yung dito. Breakdowns lang ulit natin. So, paano ba sinasabi ko? Sige, let's see. So, una gagawin ko is gagawa muna ng table para mas madali. So, resistance, ito yung current, as ito yung voltage, as ito yung power. So, gawa tayo yung table. So, yan. Hindi lang perfect, pero I hope so perfect. Yan, resistance, current, tapos voltage, saka power. So, alam natin yung resistance dito, 1,000. But 100. So, 1,000 to... Basta may ohms yan, basta ohms, ampere, volt, basta voltage, basta ito power watts. So, 1,000 ampere, 1,000 ohms. Tapos yung current na dumadaan sa 1,000 na resistance is 0.25 amperes. Tapos ang dumadaan naman dito sa voltage is same lang ba? Hindi. Is series sila, magkaiba yung voltage. So, paano natin makukuha yung voltage? So, using this formula, V equals lang sa current times resistance. So, pag multiply natin current times resistance times mo sa 0.25. So, makuha mo dito is 250 voltage. So, yung power? So, pag multiply natin yung voltage tapos yung current 0.25. 150 times mo sa 0.25 will become 62.5 watts. Ayan, 5 watts. So, next tayo dito sa resistance. Dito sa 200. So, alam natin yung 200 is just breakdown into wait lang, di muna natin. Wag muna natin breakdown. So, kunin muna natin dito yung yung current na dumadaan dito. So, alam natin current na dumadaan dito is di ba, 0.25. Tapos yung voltage ito magkaiba. So, kailangan natin kunin yung voltage. Kunin natin yung voltage ito. So, find the voltage. So, voltage ng 200. So, hindi ko siya sasama sa table dahil hindi naman siya, pinagsama-sama siya nito Ito, 400 tsaka 100 tsaka 300. Pero hindi natin nalagay sa table. So, ngayon, to find the voltage is, kailangan natin pang multiplyin. Voltage equals lang saan? Resistance times current. Current natin is 0.25 amperes. Amperes. So, voltage should be 200 times mo sa 0.25. Magiging 50 voltage. So, 50 voltage. Yan, voltage. Yan. 50. Yan, 50. Yan, 50. So, eto, yung 15 voltage na to, yung 15 voltage na yan, is that, voltage, siya nagpo-push dito, voltage, 50 voltage dito. 50 voltage dito. So, 50 voltage na dito sa circuit na to. Yan. Pero, so, alam natin pag parallel is same sila ng voltage. Dito, parallel to, di ba? 400 tsaka 400, di ba? Sige, natin. So, dito, sige yan, dito. So, alam natin na 200 to. So, lang siya, pinagsama siya ng dalawang parallel. So, plus 200 plus 1 over 400. 200. So, erase natin yan para makita nyo. So, yan, erase that, erase. So, erase natin, kunwari yan. Tapos, ito. Tapos, ito ulit yung yung 400 dito. Nagkakabit. Yan, nara ito, 400 ito. 400. Kasi ito, 400. Kasi ito, ayan, dumadaan dito is 50 voltage. 50 voltage. Dito dumadaan, dito 50 voltage. Dito sa sa circuit. Sa circuit na yan. Dito sa circuit na to. So,
Dito lang tayo focus kasi nakuha na natin. So 50 voltage. So it means that same sila ng ano, ng voltage. So alam natin na so alam natin na same sila ng voltage. So pwede natin mahanap yung current. So to find the current ng 400 ohms, ito 400, lagyan natin 400, lagyan natin sa table. 400 ohms is that current is should be divide mo sa voltage, which is voltage, 50 voltage, tapos divide mo sa resistance, which is 400 ohms. 400 ohms. 400 ohms. So, divide natin. So, ano ba? So, magiging 50, divide mo sa 400, magiging ano siya? 0.125 amperes. 0.525 amperes. So, ano ba yung voltage niya? So, current, 0.125, multiply mo sa 400, magiging 50 voltage. So, ano yung power? Ang power is current, 0.125, times mo sa, sa voltage, which is 50. 50. Magiging 6.25 watts. So, yun na. So, dito, alam din natin yung current dito sa 400. So 400. So tatanggalin natin to. So tatanggalin natin 'yan. So 400. Tapos di ba yung 400 pwede mag-breakdown into two components. So yung 400 na yan, 100 tapos yung 300. So ito 100 ohms. Kasi ito 300. Ayan, marami dito. Ayan. So, ang dumadalay dito na na nagsusupply dito ng ng kurente is same lang, which is 0.125. So, alam natin yung current na dumadalay dito. 0.125. Pero sa series different yung nila, voltage. So pwede natin makuha yung nila, current. So, ano ba current na dumadalay dito? So, alam natin na pag series sila pwede natin pagsamaan. So, 50 ulit, 0.125, 400. So, 300 yung 300 ba? Yes, 300. So, sa 300. Ayan, 300. Oh my God. 300. Tapos 0.125 amperes. So pag multiply mo to para makuha mo yan voltage niya nila. So 125 times mo sa 300. Ano ba siya? Maging 37 lang. 37.5 voltage. So, pag multiply mo to, 0.125 times mo sa 37.5 for siya? 4.69 watts. Doon naman sa isa, sa 100. Same lang din dumadaan sa current. Kasi, dito kasi, 400 din sila, di ba? 400 lang dito. So, since nga, parallel sila, alam natin na na 50 voltage. Pero since nga dalawa to, different yung voltage nila, yung 100. Itong 100 plus 30. Yung total voltage lang nila is 50. So, using this this is low, 1.25 amperes. Tapos multiply mo sa ulit 100 times mo sa 0.125. Kukuha mo dito is 12.5 voltage. So, current naman is 0.125 multiply mo sa voltage, 12.5. Magiging 1.56 watts. So, natin? So, pag-plus natin to. Ito, para maging equal sa 300. Tinatin ko mag-equal sa 300. 25, 50 plus 370.5 plus 12.5. 350. 350 ba? 350. Alam mo pag sa watts same lang sila. Paano natin? Total watts.
75. 62.5 plus 6.25 plus 4.69 plus 1.56. So tama lang. So tama lang initial natin. So 75 to. 75 yung total nilang watts. Tapos sino natin? 300 pa rin to. 300 pa rin. Kasi 300 pa rin yung total nila. 300 voltage. Kasi kung isipin natin, same lang na may voltage dito 50. Nahati lang naman dito Mag-i-ano lang Ano man nakuha dito? 250. So same lang. So 300. So yun lang. So yun. Yun. So gano'n lang yung electrophysics. Tirahin mo sa likod kung simplify. Tirahin mo sa likod katulad sa Rizal. So yun lang.